Hindi ko alam kung bakit pero noong unang araw pa lamang sa site, may kumurot ng malamig na kaba sa aking dibdib. Bilang arkitekto, sanay ako sa gulo ng construction phase. Ingay ng semento mixer, halikabok ng bako at reklamo ng mga trabahador tungkol sa init. Pero ibang pakiramdam ko sa lupang ito, para bang may nakatingin. Hinila ko ang blueprint mula sa akin tube case at maingat na binuksan. 3 palapag lamang ang commercial complex, eksakto, moderno, simple lamang, walang dapat ikatakot. Pero pagharap ko sa north wing ng site, napakunot ang akin noo. May pader na hindi ko idinisenyo. Literal, hindi siya dapat naroon. Hindi ko yun inilagay kahit sa pinakaunang schematic design. "Sir, okay ka lang ba?" Tanong ng site engineer na lumapit sa akin. Bitbit ang tablet niya na may structural plans. Tumingin ako sa kanya at saka sa pader na tila ba mas matanda pa sa mismong construction. "Kailan ba inilagay yan at sino ang nag-utos?" "Si Foreman po, sabi niya revised plan daw galing sa inyo eh." Tumindi ang lamig na dumadaloy sa gulugod ko. "Teka, wala namang revision na lumabas mula sa akin. Walang RFI, walang CCD, walang NCR, walang kahit na ano." Nagkatinginan kami ng engineer. Ramdam ko rin ang pagkabahala niya. Lumapit ako sa pader at kinapa ang hollow blocks. Pero hindi ito ordinaryo. Masyadong solid, masyadong mabigat. Parang lutong luma na timpla. Kumaluskos ang semento sa daliri ko. Ang texture, parang panahon ng hapon ng pinagmulang material. "Huwag po kayong masyadong didikit dyan, sir. Kanina po may nahulog na bakal mula sa scaffolding dyan, buti walang tinamaan." Biglang sabi ng isa sa mga mason na dumaan. Napatingin ako sa itaas. Walang scaffolding. Kumirot ang ulo ko. "Mateo, pahatak agad ng pader na ito, idimulis nyo," sabi ko sa engineer. Tumabi siya ng bahagya, parang nagulat sa bilis ng aking desisyon. "Ngayon na po." "Oo, ngayon na." Wala nang diskusyon. Pagdating ng foreman, sinuri niya muna ang pader bago utusan ng mga tauhan na i-chisel ang mga parte nito. Pero doon nagsimula ang kaguluhan. Ang unang hampas pa lamang, biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Hindi nanggaling sa mga tao roon. Hindi rin tunog ng pag-ungol ng bakal. Isa yung malalim na iyak na may halong galit. Isang boses na hindi ko masabi kung lalaki ba o babae. Nagkatinginan kaming lahat. "Narinig niyo ba yun?" Tanong ng isang trabador. Nanginginig ba ang kamay habang hawak ang maso? Hindi ko masagot. Tumitibok lamang na mabilis ang aking puso. At isa pang hampas, may tugo na tumalsik. Agad na umatras ang mason. "Sir, may dugo." Muntik na akong mapatras nang makita kong pulang likido na parang sariwa pa. Pero nang hawakan ni Mateo ang mismong hollow block, wala. Tuyo, simento lang. Siguro sabi ko sa isip ko'y baka pintura, baka lumang stain, baka optical illusion dahil sa araw. Pinilit kong maging rasyonal dahil yun ang trabaho ko. Pero sino bang niloko ko? Maging ang pag-download ng CAD files, kahit isang pixel ng pader na ito'y hindi nag-exist. At ngayon ay may dugo o illusion man yun. Bakit ganoon ang narinig naming sigaw? "Sir, baka may inilibing dati dito." Pabirong sabi pa ng isang trabahador pero halatang kinakabahan. Hindi ko siya sinagot. Imbes inutusan ko na lamang ang lahat na itigil muna ang demolisyon. Kailangan kong huminga. Kailangan kong balikan ng trailer office at i-double check ang blueprint. Pagbalik ko sa loob ng office, binuksan ko agad ang laptop. Iniload ko ang pinaka-latest na file. Hinigpitan ko ang hawak sa mouse. Zoom in, zoom out. Grid lines. Layer visibility check. Walang pader. Pero habang naka-zoom in ako sa north quadrant, napansin ko ang isang napakahinang markang pula. Halos invisible kung hindi mo pipilitin. Parang fingerprint o smudge na may forma ng muka. Ilang segundo ako napatitig. "Sino ka?" Bulong ko na lamang na hindi sinasadya.
Paglabas ko, hindi ko inaasahan na mas masahol pa ang inabutan ko. Ang mga trabahador ay nakatayo sa isang bilog at nasa gitna ang foreman, nakatihayang wala ng malay. Anong nangyari? Sir, hinimatay po. Bigla na lamang napaluhod habang hawak ang pader. May isa pang mason ang tumabi sa akin. Sir, sabi niya, may kamay daw na nakahawak sa paa niya tapos may bumubulong. Napakuyom ako ng kamao. Kung dati pa ito nangyayari, bakit walang nagsasabi? At saka ako napansin na may 2 krus na nakatusok sa mismong lupa sa tabi ng pader. Hindi yun galing sa workers kasi napakaluma. Halos bulok ang kahoy. Pero sinong naglagay? Huminga ako ng malalim. Pilit na tinatanggal ang kilabot. Hindi ako naniniwala sa multo. Architects live by physics, math and logic. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga sumusunod na tanong? Sino ang nagdisenyo ng pader na ito kung hindi ako? Bakit ito narito? Bago pa man dumating ang mga materyales. Bakit may dugong lumabas? At bakit bigla itong naglaho? Kaninong libingan ba tinatapakan namin? Habang nakatingin ako sa pader, biglang humampas ang malakas na hangin. Umalingaw ang tunog ng bakal na parang may kumikiskis na kuko. May tila anino sa gilid na mabilis na dumaan, pero hindi tao ang anyo. Napatras ako. Sa unang pagkakataon sa karera ko'y natakot ako sa sarili kong proyekto. Sir, sa tingin niyo may dapat ba tayong ipaalam sa kliyente? Tanong ni Mateo na halos pabulong na lamang. Tinignan ko ang pader na yon na parang tumatawa sa akin. Para bang may mensahe itong pinipilit na iparating na mali ang ginagawa namin. Wala muna, ayokong gumawa ng panik. Pero sa loob-loob ko, hindi kami dapat narito. Mula ng araw na yon ng misteryosong pader, hindi na naging normal ang bawat pagpunta ko sa site. Kahit anong pilit kong isipin na trabaho lang ito, na kaya kong ipaliwanag ang lahat gamit ang logic, may parte sa akin na gustong umatras. Ngunit hindi yun pwede. Profesyon ko ang nakataya, reputasyon ko, at higit sa lahat mataas ang expectations ng kliyente. Tuwing dumarating ako, napapansin ko ang tingin ng mga trabahador. Para bang may gusto silang sabihin, pero pinipiling manahimik. Parang natatakot sabihin ang malakas sa mga nangyayari dahil baka lalo lamang itong maging totoo. Sa 5th araw ng construction, isang hindi may paliwanag na pangyayari na naman ang sumalubong sa akin. Pagbaba ko ng sasakyan, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Hindi ito simpleng pagod o stress, parang nanunuyot ang sikmura ko at mabigat ang presensya sa paligid. Lumingon ako sa paligid at napansin kong may ilang trabahador ang hindi na dumating. Ayon sa engineer, bigla daw nag-resign. Ayaw nang bumalik, wala man lamang paliwanag. Nagtungo ako sa gitnang bahagi ng site, sa lugar na dapat ay magiging hallway ng ground floor. 2 bakal na poste ang itinayo ron. Maingat na sinusukat, maingat na binubuhat, pero may kakaiba. Pansin kong parang bumibigay ang lupa sa ilalim ng mga poste kahit patag at nakakompak naman ang foundation. Ilang beses nang inulit ang paglalagay, ngunit palaging lumulubog ng kaunti. Wala dapat na ganito. Matibay ang lupa nito ayon sa survey, pero ngayon para bang may humihigop sa ilalim. Habang pinagmamasdan ko yon, bigla akong nakaramdam ng panginginig sa lupa. Mahina lang pero sapat na para masira ang aking konsentrasyon. May gumagalaw sa ilalim, isang puwersang hindi ko may paliwanag. Tumingin ako sa mga shadow ng poste na tumatama sa lupa at napansin kong hindi tama ang hugis ng mga ito. Ang dapat na diretsong anino'y parang baluktot na kamay, parang may humahawak mula sa ilalim. Pinikit ko lamang ang mga mata ko, umaasang ilusyon lamang yon. Pagdilat ko, wala na. Normal na ang lahat. Pero ang kabay hindi nawala. Sa tanghali, halos kumunti pa ang mga trabahador. Marami ang nagkukusang lumapit kay Mateo, nagsasabing masama ang pakiramdam, nahihilo, o nakakaramdam ng malamig na hangin sa batok kahit tirik ang araw. Ang ilan ay napapansing parang may humihila daw sa kanila pababa kapag naglalakad malapit sa North Wing, yung lugar kung saan naroon yung pader. Habang nililibot ko ang site,
Napansin kong lumalayo na ang konstruksyon mula sa mismong disenyo. May mga bagay na nagbabago kahit walang naguutos. Mga kahoy na lumilipat sa pwesto, mga bakal na nakatayo sa posisyong hindi yun dapat naroon. Para bang sinusundan ng materyales ang sariling plano. Tinitigan ko ang lupa. May mga bitak na hindi ko napansin nun. At sa bawat bitak, may malaitim na alikabok na unti-unting lumalabas. Hindi ito ordinaryong lupa. Amoy sunog, amoy lumang abo. Lumapit ako at lumuhod para obserbahan pero dahan-dahang gumalaw ang alikabok. Paakyat, parang buhay. Umihip ang hangin at lumipad yun papunta sa akin. Napatras ako at sa bilis ng paglayo ko, muntik na akong matisod ng isang hole cover na tinanggal na pala nila. Sa mismong sandaling yon, may sumigaw mula sa kabilang bahagi ng site. Napalingon ako, isang trabahadora nakahandusay sa lupa. Nakatihaya, nakadilat ang mga mata. Nanginginig ang buong katawan. Parang may nakapatong sa dibdib niya na dinadaganan siya ng todo pero wala naman akong makita. Lumapit ako para tulungan siya ngunit paglapit ko, biglang tumigil ang pag-angat ng kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang katawan na parang bato. Kumawala sa labi ko ang isang mahina ngunit nanginginig na, "Hindi ito normal." Pinagpatuloy ng team ang trabaho. Pilit na nagmamatapang. Pero kahit wala silang sinasabi, ramdam ko na naroon pa rin sa isip nilang isang tanong kung bakit kami narito. Ako man yun din ang tanong ko. Simula nang gawin ang proyekto, may mga hindi na may paliwanag na mga pangyayari. May mga tunog nang naglalakad sa gabi. Mga malalakas na pagbagsak ng simento kapag walang naka-duty. May naririnig na paghikbi mula sa ilalim ng lupa. Mahina lang pero malinaw. At sa bawat araw mas dumarami ang nawawala sa site. Hindi nagre-report, hindi nagsasabi kung bakit, basta na lamang nawawala. May isang gabi, habang nagre-review ako ng drawing sa trailer office, nakaramdam ako ng lamig sa batok. Mabigat ang hangin. Habang binubuklat ko ang isa sa mga plano'y napansin kong parang may markang kamay na naiwan sa ibabaw ng papel. Maitim, basa, parang galing sa putik o sa dugo. Napahawak ako sa akin sariling kamay. Wala naman akong dumi. Tumingin ako sa paligid at wala namang ibang tao. Dahan-dahan kong hinila ang drawing at doon ko nakita ang nakasulat sa likod ng sheet. Mga salitang hindi ko sinulat, mga linyang hindi ko alam kung saan ang galing. "Hindi niyo ito dapat ginagalaw. Ibabaon namin kayo rito." Nanlamig ang mga daliri ko. Unti-unti kong naramdaman ang panginginig ng mesa. May gumagalaw sa ilalim. Parang may kumakaskas. Parang may kumakatok mula sa ilalim ng lupa. Parang may gusto bang umakyat. Kinabukasan, halos kalahati na lamang ang trabahador na naroon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw. Pakiramdam ko'y unti-unting nalulugi ang tapang ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya magpanggap na matatag. Tumayo ako sa gitna ng site at tumingin sa umaga. Maliwanag naman ang araw. Maaliwalas ang langit. Pero bakit kay dilim ng aking pakiramdam? Ang bigat ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang bigat ng hangin sa aking paghinga. At ang bigat ng proyektong ito sa aking kaluluwa. Sa unang pagkakataon ay naisip kong, paano kung talagang ayaw ng lupa na ito na magtayo kami rito? Paano kung may mas malalim pang dahilan? Hindi ko alam ang mga sagot pero unti-unti ko nang nararamdaman ng malinaw ang mensahe. May nakalibing dito at ayaw nilang gambalain namin sila. At kung ipagpapatuloy pa namin ito, baka hindi lamang project ang mawala. Baka kami na ang susunod na mababaon dito. Sa kalagitnaan ng isang proyekto, normal na magkakaproblema. Crack sa semento, mali ang sukat ng pinto, pagkaantala ng delivery. Ang tawag namin doon ay punch list. Mga bagay na kailangang ayusin bago ituloy ang susunod na bahagi ng pagkukumpuni. Pero dito sa site na ito, ibang gumawa ng punch list. At hindi namin naiintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Pagpasok ko sa trailer office, nadatnan ko ang mga planong nakakalat. Akala ko kagagawan lamang yun ng hangin o ng isang trabahador na hindi marunong magayos.
Pero nang lapitan ko sila, para akong sinampal ng malamig na takot. May mga marka sa bawat floor plan, mga bilog, ekis at mga guhit na parabang may nag-inspect ng proyekto habang wala kami. Pero ang mas nakakatakot, ang tinta na parang nagpapalit ng kulay. Minsan maitim, minsan pula, minsan parang nasunog. Kinuha kong isa sa mga papel, ang layout ng basement. May malaking bilog sa tapat ng isang bahagi. Sa taas ng marka may nakasulat na malalim na gasgas. Ang nakalagay ay, "Huwag buksan." Hindi ko matandaan na may basement kaming idinisenyo. Muli kong sinilip ang original plans, wala naman talaga. Bakit may markang babala tungkol sa isang bahaging hindi naman umiiral? Ilang minuto akong nakatulala, biglang hininga. Sinubukan kong paniwalain ang sarili na baka isa lamang itong biro. Pero walang kahit na sinong trabahador ang may lakas ng loob na magbiro ngayon. Lahat sila'y takot na takot. Lumabas ako at tumingin sa paligid. Ang araw ay nasa tuktok pero ang site ay tila may sariling mundo ng dilim. Ang mga anino ng poste nakatutok pababa sa lupa. Para bang itinuturo nila kung saan may nakabaon. Napansin kong wala ang foreman. Sinubukan kong magtanong pero ilan lamang ang sumagot at pabulong pa. "Hindi na bumalik sir simula ng araw na hinimatay siya sa North Wing." Wala na akong sinabi. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Inis ba? Takot? O konsensya? Sa tingin ko kasi ako ang may kasalanan kung bakit sila nandito. Sa hapon, habang sinusubukang ipagpatuloy ng ilan ng trabaho, bigla silang naghawan ng lupa malapit sa Norwing. Hindi dapat yun hukayin, wala sa schedule, pero sabi nila kailangan nila yun para maayos ang alignment ng tiles kahit hindi pa kami nasa flooring stage. Habang nagbubungkal sila, may natamaan silang matigas. Akala namin bato lang pero nang alisin ng lupa sa paligid, lumitaw ang isang kahoy. Itim na parang sinunog. Isa itong kabaong. Napatayo ako ng diretsyo. Nanlamig ang mga kamay ko. Ang kabaong ay halos bulok na ang kahoy pero kumikislap ang ilang bahagi. Parang may metal na nakakabit sa mga gilid. Wala itong disenyo, walang palamuti. Payak pero nakakapangatog. Tumayo ang mga trabahador. Hindi makahinga. Walang gustong lumapit. Ako mani nang hihina ang tuhod. Hindi ko alam kung bakit pero sa kabila ng takot, may tumulak sa akin para mag-inspect. Dahan-dahan kong hinawakan ng kahoy. Nang haplusin ko ang ibabaw, may biglang lamig na dumaloy sa buong kamay ko. Para bang may dumamping yelo. Biglang pumulantit ang alikabok mula sa ilalim ng kabaong. Maitim, malagkit, at may amoy ng dugo na napakatagal nang nakalibing. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na boses mula sa ilalim. Isang boses na para bang nagbibilang. 1, 2, 3. Bumalik ako, nanginginig. "Sarahan niyo to! Takpan, bilisan niyo!" Halos pasigaw ko pang utos. Pero bago nila maibalik ang mga pala para takpan ang lupa, may isa pang bagay ang lumitaw sa gilid ng kahoy. Isang latang kinakalawang. Pinulot ito ng trabahador pero agad niyang binagsak. Dahil sa loob nito'y may nakasingit na maliit na papel. Parang basurang lumang sulat ngunit ang nakasulat sa nakabuluwak na tintay malinaw. "Marami na kayong ginising. Hindi kayo makakaalis." Hindi ko alam kung ilang minuto ako nakatayo ron. Ang narinig ko lamang ay ang mga hakbang ng mga trabahador na nagsisibak palayo. Wala nang bumalik para tumulong. Naiwan ako sa tabi ng hukay at tanging sigaw ng tahimik na lupa ang aking kasama. May kumaluskos sa ilalim, para bang may mga kuko na kumakalmot patungo sa ibabaw. Para bang may gustong sumilip. Parang may gustong umakyat. Gustong pumaslang. Kinagabihan, ako na lamang ang natira sa site kasama si Mateo. Hindi namin nagawang kahit isang plano. Magkaharap kami pero walang imik. Ang bawat segundo'y parang nagbabanta ng mas masama pa. Tumayo ako para magsara ng ilaw sa site. Nang isara ko ang breaker, biglang may sumindi na ilaw sa malayong bahagi ng North Wing. Wala namang tao ron, walang generator na dapat naka-on.
Walang dahilan para magkaroon ng ilaw. Pumikit ako, huminga, pilit na kumalma. Pero nang idilat ko ang aking mga mata'y mas nakakatakot ang nakita ko. Sa mismong gitna ng bahaging yon, may nakalinyang mga anino. Mga aninong mukhang tao, nakatayo, nakatingin sa direksyon ko. Hindi sila gumagalaw pero ramdam kong naghihintay sila. Naghihintay ng pagkakataong lumapit. Naghihintay ng kaluluwa. At sa lupa kung saan natagpuan ng kabaong, nakita kong marahang umaangat ang lupa. Parang hinahaplos mula sa ilalim. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa trailer office. Pero nang saktong naisara ko ang pinto, narinig ko ang paggasgas sa labas. Mabagal, mabigat, at papalapit. Tumingin ako sa salamin ng bintana. Walang tao, pero may mga marka ng kamay na umaangat sa salamin. Basang-basa, maaaring putik o maaaring hindi. Mula sa kinatatayuan ko may isang katotohanang unti-unting lumulubog sa aking isipan. Ang proyektong ito ay hindi kailanman maitatayo. Ang bawat hukay ay pagpapalaya ng isang bangungot. Ang lupa ay may sariling listahan ng mga dapat alisin. At baka kami na ang susunod na item sa punch list nila. Kinabukasan halos wala na talagang natirang trabahador sa site. Wala nang nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik matapos ang kabaong, ang mga anino at ang mga marka sa salamin. Ni si Mateo na lumapit sa akin para sabihing gusto na niyang mag-resign. Pero bago pa siya makapagsalita, may dumating na isang matandang lalaki. Nakasuot ng lumang jacket at may daladalang sako na puno ng mga kakaibang gamit. Hindi siya mukhang engineer, hindi rin siya mukhang galing sa kumpanya ng kliyente. "Sinong nagpadala sa iyo rito?" Agad kong tanong sa kanya. Hindi siya tumugon. Tinitikan lamang niya ang buong site na parabang may hinahanap na bawat piraso ng lupa. Nang tumingin siya sa akin, ramdam ko ang bigat ng kanyang paningin. Parang alam niyang itinatago ko ang takot sa likod ng tuwid kong paninindigan. "Hindi dapat ito tinatayuan. Ang lupa ay may amo." Mahina niyang sabi. Kinilabutan ako. Gusto kong tumawa at sabihin na wala akong panahon sa mga pamahiin pero hindi ko na nagawa pa. Hindi ko na kayang magsinungaling kahit sa sarili ko. Totoong may mali rito. "Alam ko ang mga gumising dito. Hindi sila multo. Hindi sila alaala. Sila'y mga bantay." Parang tumigil ang hangin sa paligid. Inilibot namin siya sa site. Tahimik lamang siya habang naglalakad pero pansin kong sa bawat pagyapak niya parang mas nagiging mabigat ang mundo. Pumunta kami sa North Wing, sa lugar kung saan naroon ang ipinagbabawal na pader at ang kabaong. Doon siya huminto. Tumayo siya sa harap ng pader na parang may pamilyar sa kanya. Hinilapat niya ang palad niya sa simento at biglang nanginig ang lupa. Hindi malakas pero malinaw. Tunog ng mga basag na hibla ng lupa na gumigising. Tumingin siya sa akin. "Hindi ito itinayo ng tao." "Kung hindi tao, sino?" Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sumulyap siya sa ilalim ng lupa. "Mga espiritu na hindi natutulog. Ang mga ninuno ng lupang ito. Dati itong tahanan ng mga taong hindi kilala sa kasaysayan. Sila ang unang nagbantay sa kagubatan, ngunit pinaslang sila at ibinaon ng buhay." Humigpit ang hawak ko sa roll plans. Hindi ko na kayang ikubli ang panginginig ng aking kamay. Lumuhod siya at binuksan ng sako. Kinuha niya ang mga bagay na hindi pamilyar sa akin. Mga tansong barya, lumang tela at isang garapon ng abo. Sa bawat paglagay niya sa lupa, parang mas lumalalim ang liksi ng hangin. Para bang may gustong lumapit o may gustong tumakbo papalayo. "Ang lugar na ito ay pinagkaitan ng pahinga. Dinamay ng lupa ang mga katawan nila pero ang kaluluwa nila ay nag-iwan ng galit." Napakunot ang noo ko. Ano bang kailangan nilang gawin sa atin? Tumigil ang matanda. Mabagal siyang tumingala. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya at hindi takot kundi awa. "Wala silang galit sa inyo.
Ngunit kayo, ang nagising nila, lahat ng dumadampi sa lupang ito ay magiging alok. Tumindig ang balahibo ko matapos ang ilang oras na pagtatanong ng lupa. Oo, iyon ang tamang salita. Tumayo siya at kumuha ng isang maliit na bote mula sa bulsa niya. Kulay itim ang likido sa loob. Binuksan niya ito at hinayaang tumulo sa paligid ng pader. Nang may hulog niya ang huling patak, agad kaming nakarinig ng ungol. Hindi galing sa tao, hindi galing sa hangin. Isang ungol na puno ng pagdurusa. Napatras ako. Tinanong ko kung ano yun at mariin siyang sumagot. Boses niyang mga nalibing. Nagtatanong sila, bakit ginigiba niyo ang bahay nila? Bago pa ako makasagot ay biglang pumutok ang isang bahagi ng lupa. Lumipad ang alikabok. Napatakip ako sa mukha at doon ko nakita ang mga kamay. Itim, tuyo, payat, umabot mula sa ilalim at pilit na hinahawakan ng espasyo na para bang gusto nilang humila ng buhay pa ibaba. Natigilan ng oras. Ang matanday hindi tumakbo. Hindi siya natakot. Imbis ay lumapit pa siya lalo at naglatag ng isang bilog na asin sa lupa. Nang tamaan yun ng kamay mula sa ilalim, umataras sa mga daliri na para bang nasunog. Hanggang kailan ba sila ganyan? Papulong ko pang tanong na halos wala ng boses. Hanggang sa may magising na buong sigaw na naman. Hinila niya ako palayo ng may lakas na hindi ko inaasahan sa isang may edad na. Dinala niya ako sa trailer office. May inilabas siyang isang makapal na guhit ng lumang mapa. Mas luma pa sa kahit anong dokumento ng munisipyo. Hindi ito basta lupa. Ito'y dating pook ng mga tagabantay. Bawal dito ang mga dayuhan lalo na ang pagtatayo ng kahit ano. Lahat na magtatayo rito ay itutumba. Paano namin sila mapapayapa? Kailangan niyong huminto. Kailangan niyong ibalik ang katahimikan nila. Ibalik kung ano ang ninakaw sa kanila. Ang lupa na para lamang sa kanila. At doon ko naintindihan, hindi namin kayang tapusin ang gusaling ito. Hindi habang may mga nilalang sa ilalim na nais maghiganti. Hindi habang tayong lahat ay tinuturing nilang paggising ng bangungot. Habang nag-uusap kami, may malakas na kalabog mula sa labas. Sunod-sunod, parang may naglalakad na malaking hakbang. Ang trailer office ay umuga at doon ko nakita ang mga anino sa bintana. Higit pa sa kahapon, mas marami, mas buo ang anyo. Hindi na sila nakatingin lang, naghahanap na sila ng susunod na biktima. Wala na ba talagang paraan? Umiling ang matanda. May paraan para hindi sila umatake, pero walang paraan para ipagpatuloy ang proyektong ito nang buhay kayo. Sa unang pagkakataon ay hindi ko naitago ang takot. Kung magpapatuloy kami, may mamamatay pa. Kung titigil namin, talo kami. Bagsak ang reputasyon. Matatapos ang pangarap ko bilang arkitekto. Pero ano ang halaga ng pangarap kung kapalit naman ay buhay? Sa gabing yun, hindi na ako umuwi. Hindi ako makatulog. Sa labas ng trailer office, nagpapakita ang mga anino. Kumakaway ang mga kamay mula sa ilalim. At ang bawat minutong lumilipas ay parang mas mababaon ako sa kanilang mundo. At sa wakas, tinanong ko ang aking sarili. Worth it pa ba ang gusaling ito para ipagpatuloy? May karapatan ba akong ipaglaban ang proyekto kapalit ang buhay ng iba? Hindi ko na kayang tumingin sa blueprint dahil tuwing nakikita ko ito, nakikita ko ang hukay kung saan ako ililibing. Hindi na ako makatulog sa trailer office. Ang bawat hakbang sa site, bawat pag-ikot ng hangin ay parang paalala. May mga mata na nakatingin mula sa ilalim ng lupa. Ang pader, ang kabaong, ang mga guhit sa lupa, lahat ay nananatiling buhay sa isip ko. Kinabukasan dumating ang kliyente. Hindi maganda ang mood, pero hindi ko yun pinansin. Alam kong ang ginagawa niya ay tinitignan ng progreso, titimbangin ng gastos at magpapasya kung dapat bang ituloy ang proyekto. Ngunit bago niya ma-review ang site, may isa sa mga trabahador ang biglang lumapit. Halos pilit ang boses. Sir, marami na pong mga namatay dito, hindi na po namin kaya. Nagulat ang kliyente. Tumigil siya sa kanyang mga hakbang.
Ang mga mata niya'y naghalo sa galit at takot. Hindi ko na kailangan pang paliwanagan. Alam naming lahat. Ilang minuto lamang ay may dumating na tawag mula sa opisina ng kliyente. Stop the project. Suspend construction immediately. Terminate the contract. Hindi na ako nakatiis. Nanlaki ang mga mata ko sa tagpo. Walang galit sa mukha niya. May takot at sa unang pagkakataon pakiramdam ko'y tama ang ginawa niya. Huminto ang lahat. Ang site ay tahimik. Ang mga anino sa North Wing, sa kabaong, sa pader, tila huminto rin. Para bang huminga ang lupa. Ngunit kahit tumigil ang trabaho ay nararamdaman ko pa rin ang presensya. Parang may humahaplos sa balikat ko. Paalala na hindi pa tapos ang lupa sa kanilang galit, pero nakamit na ang katahimikan kahit panandalian. Lumapit ako sa North Wing, tumayo sa tabi ng pader na dati ay lumilitaw ng mag-isa. Pinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung kanino nakatingin, sa lupa o sa sarili. Ngunit isang bagay ang malinaw. May limitasyon ng pangarap at may limitasyon din ng tao kapag hindi siya kilala ng lupa na kanyang tinatahanan. Pinuntahan ko si Mateo. Tahimik kaming naglakad sa site. Wala nang trabahador, wala nang ingay. Tanging hangin at ang amoy ng lumang semento at alikabok ang naririnig. Sir, ayos na po ba tayo? Ang boses niya ay pilit na kalmado. Tumango lamang ako. Hindi ko kayang magsalita. Sapat na ang katotohanang hindi na kami magtatayo rito. Sapat na ang katotohanang buhay pa kami. Hindi ko makakalimutan at sa huling pagkakataon na unawaan ko ang pinakamahalagang aral. May mga bagay sa mundo na hindi dapat galawin. May mga pangarap na kailangang iwanan at may mga lugar na may karapatan sa katahimikan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento at ako nga pala si Joseph. At ang kwentong ito ay masasabi kong parang mga kabundukan at kalikasan natin na pilit na sinisira. Sana naman makatagpo rin sila ng mga ganitong pangyayari tulad sa site ni Architect at maisip nila o maliwanagan na hindi dapat sinisira ang ating inang kalikasan.